Isang pinagpalang linggo, mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Uhu! Papuri sa Panginoon, God is forever in control. Opo, God is forever in control, mga kapanalig. In control. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang bagyong ating sinusuong, ay God is forever in control. Sabi ni Ayon Dawson, napanood kong guest sa testimony ni Father Roy at Father Roy Villen saka si Father Hans, ay napakaganda ng kanilang mga tinalakay. Si Ayon Dawson ay isang napakagaling na naglilingkod sa Diyos. Marami siyang mga empowering words. Siya ay nakadalo sa World Youth Day noong 1995 sa Pilipinas. Opo, ang World Mundo Day, Youth Day ay noong 1995 sa Pilipinas po ginanap po yan. Napakaganda ng kanyang mga sinasabi na ang mga pinagdadaanan natin ay daanan lang daw natin, wag natin tambayan. Opo, sabi ni Ayon Dawson, I-A-N-E ang kanyang ang first name, usually ay Ian, pero ang pronunciation nila Father Roy at Father Hans ay Ayon Dawson. So, ano man daw ang pagsubok na ating pinagdadaanan ay daanan lamang, wag natin tambayan. Hindi ka raw binigyan ng Panginoon ng problema kung hindi ka rin niya tutulungan. So, maging namnamin ang mga bawat sitwasyon daw, ang bawat araw. Pasalamatan ng Diyos, gawin ang parte. Pag hindi mo na raw magawa ang parte mo, hirap ka na, Lord Jesus, I am submitting it to you. I am surrendering it to you. Dahil talaga namang sasakluluhan tayo ng ating Panginoong Jesus. Napakagandang programa po yan ng TV Maria. Pinopromote ko po. Kung gusto nyong matutong magluto o mahilig kayong magluto, maraming kayong matutunan dyan sa bawat episode. Nasa episode 10 na po sila, si Father Roy at si Father Hans. Testimony. Yung titikman mo, kasi nga yung guest nila ay magluluto and then sa kanila titikman. Pero sa along the way ng pagluluto, maraming mga tatalakayin, lalo na ano mga maibabahagi ng bawat guest nila na pinag-uusapan pa ang Panginoong Hesus. So, hindi ka lang matututong magluto dito sa testimony ng TV Maria na sa YouTube. Matututo ka pa ng mga salita ng Diyos. Ma-inspire ka pa kasi itong mga taong ginigess, partikular ang dalawang napakagaling ng magkaibigang host na si Father Roy at si Father Hans, ay ang galing ng kanilang hosting skills at tatawa ka ng todo. Oh yes, sasaya ka ng todo pag pinanood mo yung programa na yan. Siyempre, huwag natin kalimutan ng TV Maria, First Things First, lalo-lalo na aking Kuya Romy, araw-araw niyang pinagkikinggan yan. First Things First ni beloved Bishop Broderick Pabilio at TV Maria, sinishare niya sa amin lagi yan. So, shoutout sa iyo aking Kuya Romy sa iyong napakagaling na comment, at sa iyo din anak ko Patrick na napakaganda ng iyong mga binabahagi at yung iba pang mga nagko-comment. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pag-subscribe, pag-comment, pag-share at pagiging active participation po natin. Ano po ang lagi natin tatandaan? God is forever in control. Saka yung dasal natin, natutunan natin kay Bishop Pabilio ay, Panginoong Hesus, mahal na mahal kita. Turuan mo po ako na mahalin pa kita ng walang humpay. Todo-todo, walang preno. Amen. Holy Spirit, I accept your invitation to love
your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words in Jesus' name. Amen. Because obedience is the only sure, ang pinakasigurado, nag-iisang sigurado na pundasyon ng buhay ay pagiging tapat sa Panginoon, pagiging masunurin sa Panginoon, pananatili sa Panginoon, pagtanggap ng lahat ng ibibigay ng Panginoon. Bibigyan ka man ng pagsubok, bibigyan ka rin niya ng lakas, hindi niya ibibigay sa iyo na hindi mo kaya. Siya ay Diyos ng kataasasan, all-knowing, omnipotent, the God na kayang gumawa ng mga ilog sa disyerto at kayang gumawa ng mga daan sa kagubatan. Kaya niyang gawin lahat. Siya nga ang gumawa ng perfect universe. Tingnan niyo po ang mga kometa, hindi po nagbabanggaan. At ang mundo, which is ating earth, alagaan po natin ay talagang perfect na tumatakbo, umiikot. At dito sa Canada, iikot muli, papuntang ilalim. So lalayo sa araw, sa haring araw, kaya lalamig. So maswerte po tayo dyan sa Pilipinas na nasa equator po ang mapa ng Pilipinas, ay hindi po nagkaka-winter. Pero yes, mainit pero mayroon namang ulan at manalangin tayo, kumapit tayo sa Panginoon na malagpasan natin ang lahat ng mga bagyong sinusuong natin. Sabi ng weather ng dyan sa Pilipinas, ng mga weather experts ay at least 20. Opo, 20 bagyo super typhoons ang dumadaan dyan sa Pilipinas. Kaya nga, ang mga Pilipino, tayong mga Pilipino ay masayahin tayo, matatag tayo dahil 20 bagyo, super bagyo ang dumadaan araw-araw, kada taon. Opo, kada taon, 20 typhoons, super typhoons. Kaya nananatili tayong matatag, nananatili tayong masayahin, nananatili tayong masikap, nananatili tayong kumakapit sa Panginoong Hesus. Yun ang pinaka-the best. Nananatili ang mga Pilipino na kumakapit sa Panginoong Hesus. Amen. Papuri sa Panginoon. Ecclesiastes chapter 7 verse 14. It says, nakuha ko po to sa kaibigan kong si Gloria, na taga Calgary. Enjoy prosperity while you can. Magalak ka sa iyong prosperidad, sa iyong mga napakagandang nangyayari sa buhay mo, hindi lang sa kayamanan sa pera, kundi kayamanan din sa relasyon sa Diyos at relasyon sa mga tao. Magalak ka. Kasi pagka hard times, when hard times strike, realize that both come from God. Remember that nothing is certain in this life. Remember that nothing is certain in this life. Ito naman po, nakuha ko sa quotation sa Facebook na napakaganda po at true kay Robert Macmillan na aking kaibigan. At ibabahagi ko din yung kanyang napakagandang quotation, motivation. Ito po ang napakaganda niyang isinare at kinaptured ko po. Kung gusto nyo, ipasa ko po sa inyo to. Just private message me o kaya mag-comment po. Sabi po rito, life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you. Ulitin ko po. Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you. Life is short, sabi ni kaibigan kong namayapa na alam kong nasa heaven, si Pastor Nilo Briones. Life is short, don't make it shorter. Sa kanyang sermon, nakilala ko siya noong 2018, numatin ako sa kanyang mga preaching nung nasa Calgary po ako under Combined Insurance nung sineminar kami ng Combined Insurance ni WCS. Sino po si WCS? William Clement Stone. Nabuhay siya 100 years, 19
1902 hanggang 2002 po na nabuhay si Clement Stone, William Clement Stone. Ito na po ang 10 strong quotes about the fear of what other people think. Courtesy by my friend Robert Macmillan. 10 strong quotes about the fear of what other people think. Number 1, don't let someone else's opinion of you become your reality. Sabi po ito ni Les Brown. Binabanggit po dito yung contributor. So, si Les Brown, isa siyang African-American na napakagaling ng Kristiyano at empathetic, generous, at mga katangian ng true wealth na tinataglay niya from rag to riches. Siya rin ay ampon at siya ay talagang nagsimula ng walang-wala din, pero ngayon ay nagtatagumpay at patuloy na pinagtatagumpay ni Lord Jesus kasi talagang pangalan ni Jesus at gawain ni Jesus ang kanyang mga ginagawa. Napakinggan ko ang kanyang kwento sa YouTube nung siya pa ay nagsisimulang mag-business. Meron daw siyang inupahang maliit na opisina sa building, and then galing siya sa nakakapagod na deal ng kanyang business, negotiation, pagod na pagod at nakatulog, nakaiglip. Sabay kinatok ng gwardiya, sabi, Mr. Brown, you're not allowed to sleep here, this is not hotel. Sabi ng gwardiya na politely, mahinahon, sabi naman niya, yeah, I apologize na ako'y nakaiglip kasi nga galing ako sa pagod, galing ako sa mga nakakapagod na business meetings, business deal, at na-stress ako kaya ako nakatulog. So paumanhin, sabi niya. So ibig sabihin daw ng moral lesson ay basta pinili mong bumangon, pinili mong lumaban, pinili mong magbigay ng magandang laban para sa Diyos, ay patnunubayan ka niya at umasenso si Les Brown. Kung gusto niyo pang malaman yung kanyang impormasyon, nasa Google po yan, at mga napakarami niyang YouTube talk na especially yung 10 yung secrets ni Les Brown. Opo, mga sikreto ni Les Brown ipinipicture po sa Ivan Carmichael YouTube account, Ivan Carmichael. So marami siyang mga pinipicture na mga nagtatagumpay na tao. Ang kanyang motto ay one word, believe. So sundan po natin yan, mga YouTube ni Ivan Carmichael. Number 2 ng 10 strong quotes para tayo i-motivate, para palakasin. Ito po. The greatest prison people live in is the fear of what other people think. Si David Ekel ang nagsabi po niya. Number 3, susugan ko lang ng konti. Number 2, yes, huwag tayo matakot na tayo ay kutsain ng iba, lalo na ng mga negative people, hard people. Huwag po tayo matakot. Ang opinion ng Panginoon, which is yun lang ang kailangan mong approval. Hindi mo kailangan ng maraming approval. Kung ayaw sa'yo ng tao, huwag kang mag-alala. Isang napakatinding ano po yan, bilangguan na ikaw ay matakot sa sinasabihin ng mga ibang tao. Wag ikaw matakot. Ipagpatuloy mo ang laban mo, ipagpatuloy mong karera ng buhay mo, kapatid. Kasama mo si Kristo at isama mo si Lord Jesus Christ, sasamahan ka niya. And then number 3, to be yourself in a world, sa mundo na ikaw ay nag-iisa, that is constantly trying to make you something else, is the greatest accomplishment. Ralph Waldo
Emerson. Kilalang kilala po yan si Ralph Waldo Emerson. I-google po natin. Marami tayong matututunan dyan. Laging ipinipicture yan ni Napoleon Hill at pati si John C. Maxwell at iba pang mga magagaling na readers, mga mambabasa, dahil all leaders ay readers. Opo, ang mga leaders, magagaling na leaders natin ay mambabasa. All leaders are readers. Ralph Waldo Emerson, isa pa niyang napakagandang quote na nanunood sa aking isipan, mga kapanalig, ay do the thing you fear and you have the power. Gawin mo yung kinakatakot mong alam mo namang mapapaganda ka, alam mong maasenso ka, kung ikaw ay magsusulat ng libro, kung ikaw ay magaling sa acting, mag-aartista ka, gawin mo yan. Kung ikaw gusto mong maging piloto, mag-aral ka maging piloto, ano man ang gusto mong gawin, na alam mong ikabubuti mo, lalo na kinalulugdan ng Diyos, gawin mo, and you will have the power. Magkakaroon ka ng power, kapangyarihan. Power, especially can-do power. Opo, mayroon tayong can-do power. Ang lilimitahan po natin or itakwil natin ng mga salita ay can't do. I can't do that. So, yun ang mga dapat nating iwasan. Kaya natin gawin yan, lalo-lalo na sa grasya ng Panginoon at para sa glory ng Panginoon. Number 4, don't let the noise of other people's opinions drown out your own inner voice. Steve Jobs. Kilala po ito, si Steve Jobs. Di po ba? Number 5, the only way to avoid criticism is to do nothing, say nothing, and be nothing. Oh, Aristotle. Tandaan niyo po ba yan? Si Kuya Romy ko, tandaan yan dahil madalas nating i-share yan sa ating mula pa ng Spotify podcast at dito sa YouTube daily podcast po natin. Number 6, what other people think of you is none of your business. Paulo Coelho. Wala, hindi po Coelho. Number 7, care about what other people think and you will always be their prisoner. Lao Tzu. Isang pong Chinese philosopher po yan. 7, care about other people think and you will always be their prisoner. Kung lagi mong intindihin ang mga sasabihin sa'yo ng mga tao, ikaw ay walang hanggang bilanggo nila, yes. Bilanggo ka ng mga ibang tao. Pag lagi mong iisipin ang kanilang mga sasabihin, kanilang pangungutya. Number 8, don't be distracted by criticism. Remember, the only taste of success some people get is to take a bite out of you. Zig Ziglar, napaganda pong mga quotation yan, si Zig Ziglar. Kung gusto nyo pong i-share ko ay ang napakaganda niyang quote na gustong-gusto ko po, at least dalawa or tatlo ng Zig Ziglar quotes. Ang una ay your attitude, not your aptitude. Aptitude is abilidad, will determine your altitude. Altitude, yung success mo, yung tagumpay mo, yung parang pag sky rocket na success. And then there is no elevator to success. You need to take the stairs. Wala pong elevator ang tagumpay. Kailangan kang maghagdanan. Napakagandang quote ni Zig Ziglar. Isa pong dakilang Kristiyano din po yan. A few years ago, pumanaw na po siya. Pero
At the age of 45, nung tinanggap niya si Christ bilang tagapagligtas niya, nagtagumpay siya ng todo-todo. Ang isa pa, you don't need to start to be great, but you need to start to be great. Hindi mo kailangan daw na maging great ka agad, pero kailangan mo magsimula para ikaw ay maging dakila. Napagandang Zig Ziglar. At marami pa, pwede nyo i-google yan, Zig Ziglar. Isa yan sa napakagaling mag-motivate. Si John C. Maxwell at marami pang iba ay na-motivate. Ang mga magagaling na salesman ay nag-aral sa mga turo ni Zig Ziglar. Dakila pong sa salesman niya, pati si Brian Tracy ay natuto dyan kay Zig Ziglar. Number 9, never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one's definition of your life. Define yourself. Sabi ni Harvey Firestein. Harvey Firestein. Napakaganda po ng kanyang quote na number 9. Never be bullied. Huwag kang magpabuli into silence. Never allow yourself to be made a victim. Hindi ka biktima, kapatid. Ikaw ay victor kay Christ, kay Kristo. Opo, kay Kristo, victory po tayo dahil nanalo na po sa laban si Lord Jesus Christ. Napagtagumpayan na niya. So, dapat tayo ay maging matagumpay din para sa Kanya. Of course, para sa Kanya. Pag isinama natin siya sa tagumpay, ay talagang liligaya tayo at mananatili tayong nagtatagumpay. Oo, hindi exempted sa mga bagyo, pero malalagpasan natin ang mga bagyo. Dahil, dadaanan lang natin ang mga bagyo. Hindi tayo tatambay sa bagyo. Sabi ni Ian Dawson, accept no one's definition of your life, which is define yourself. Sino ka ba, kapatid? Ikaw ay anak ng kataas-taasan Diyos. Oo, anak ka ng kataas-taasan Diyos, kapatid. Anak ka ng kataas-taasan Diyos, kapatid. Kailangan alam mo yan. Alam mo kung sino ka dapat. Identity. Ikaw ay anak ng kataas-taasan Diyos. Number 10, you were born an original, don't die a copy. John Mason. Number 10, you were born an original, don't die a copy. Yes, ikaw ay original, wala kang katulad. Ginawa ka sa hugis ng Panginoon, kapatid. Ito pa ang bonus number 1. Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you. In the first place, if they had better things going on their lives, they wouldn't have the time to sit around and talk about you. What is important to me is not others' opinions of me, but what's important to me is my opinion of myself. Joy Bell C. Siya po nagsabi, C as in capital C na as in Canada, and then Joy Bell, and then may space, and mayroon pang isang C. So hindi ko alam kung kanyang first name at last name, yun po ang kanyang mga initials na ipiniture po dito. So kailangan alam mo nga. So sabi dito, what's important to me is my opinion of myself. Yung opinion mo sa sarili mo. Siyempre, yung opinion ng Panginoon na ikaw ay the greatest possession. Yes, sabi ni Pastor Ed Lapis, ikaw ay greatest possession. Hindi yung mga universe na ginawa niyang mga kometa, mga planeta, at iba pang mga creation niya. Ikaw na tao, ang ginawa niya sa kanyang image, binigyan niya ng mind, binigyan niya ng spirit, binigyan niya ng intellectual. Kaya nga, sabi ni Bob Proctor, pare-parehas tayong mayroong spirit, mayroong intellectual, at mayroong physical. Pero magkakaiba tayo ng resulta. Bakit? Dahil kung paano natin gamitin ang ating espiritu na bigay ng Diyos, kung paano natin gamitin
ang ating talino na bigay ng Diyos at kung paano natin pahalagaan ang ating physical body. Kaya magkakaiba po ng resulta. Pare-parehas tayo na human being, na may espiritu, na may talino, pero iba-iba tayo ng tagumpay. Iba-iba tayo ng resulta. At resulta ay hindi po nagsisinungaling. Result never lie, sabi ni Bob Proctor. Result never lie, mga kapatid. Hindi nagsisinungaling ang resulta ng buhay mo. Yang bangko mo, kung anong laman yan, so anong ginagawa mo ngayon. At ang isa pang tanong ni John C. Maxwell sa sarili, who are you when nobody see you? Who are you when nobody sees you? Sino ako kapag walang nakakakita sa akin? Kung sino ka, anong ginagawa mo na walang nakakakita sa iyo? Na ibang tao, siyempre nakikita ka ng Diyos. Yun ang iyong karakter. Bonus number 2, do what you feel in your heart to be right. To be right. To be matuwid. Ibig sabihin dito. Ulitin ko po. Do what you feel in your heart to be right. For you will be criticized anyway. Eleanor Roosevelt. Si Eleanor Roosevelt po. Ito pa. Being authentic is the key to living a joyful life. Embrace who you are, which is anak ka ng kataas-taasan ng Diyos. Ikaw ay Kristiyano, kapatid. Let go of the need for approval and watch happiness unfold. And then, meron pa, some people will like you and some people will not. Period po yan. And then may karugtong, not everyone taste is the same. Not everyone's taste is the same. Ito pa, embrace your uniqueness and let go of the need for universal approval. Oh, may mga kasunod pa. Ito pa. You can be the rapist, hindi po yung non-rape. You can be the ripe, yung yan po ay hindi pa hinog, juiciest peach in the world, and there is still going to be somebody who hates peaches. Delta Bon Tees. Panguli, keep shining and keep smiling. Have a super powerful day. Sabi ni yung nag-share, Oluon ma Tanmais success. It seems like Nigerian po ito. Kasi yung mga pangalan ganyan, mayroon akong kaibigan ko. Si Olu. Hindi po yung Olu na head, kundi Ulu. O-U-L. Napakaganda po. Ito na po ang kawikaan na ating babasahin. Dahil September 10, ngayon ay kawikaan Kapitulo 10. Yes, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 32. Opo, 32. 32 verses ang kawikaan na kapitulo. Ito na po. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Wow! Praise God. Ang yamang buhat sa masama ay di pakikinabangan, ngunit ang katwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdadahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay ng masinop. Verse 5, ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Napakagandang dunong ni praise God sa dunong ni binigay ni Father God kay King Solomon. Numbers 6 verse 6,
Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapala sa kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang susunod po ay napadaan ng aking Reyna Rosa kasama si Lala, yung pom dog ni Demi. Kaya kumuha ako sandali. Ito po ang versikulo 7, ang alaala ng matuwid nananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Maglalaho, ibig sabihin po niyan sa pagkakaintindi ko po. Malilimutan. And then, magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masasalita, mawiwika, masasabi. Ito po ang karugtong ng babasahin ko po ang verse 9. Yan po yung verse 8, yung mangmang na masalita. And then ito po yung verse 9. Ang namumuhay ng tapat ay pinagaharian ng kapayapaan, ngunit may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay laging kaguluhan, at ang bibig ng maluwang ahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng mga unawa matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang pamalo ang kailangan. Pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan. Ito pong ginagawa natin. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang masama winawaldas sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ito po ay Marites. Ulitin ko po ang verse 18. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Yes, mangmang ang taong naninira sa kapwa kasi hindi niya alam, sinisira niya rin ang sarili niya. Dahil sinira niya ang Diyos, sinira niya ang kapwa niya, sinisira niya rin ang sarili niya. Galit siya sa sarili niya kaya naninira siya. Yan ang mga Marites. Walang ginawa kundi magmarites. Realidad po lang ang ating pinag-usapan. Hindi po tayo bumabanat ng kung sino man yung mga Marites na yan. Kasi nasusulat din sa Bible. Yan po, ang linaw po ng verse 18. Namnamin po natin to. Kapitulo 10, versikulo 18. Opo, chapter 10 sa Kawikaan, verse 18. Ito na po ang 19. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang pagpigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang
karunungan. Verse 22, 10 more. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan ng walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinakatakutan ng masama ay nagaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung papanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo. Gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Ngunit, ulitin ko po, ang mga araw ng mga masasamang tao ay di magtatagal. Verse 28, last 4, ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahihinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matutuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Last 2, verse 31 and verse 32, ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputulin naman. Oh yes, ngunit ang dilang sinungaling ay puputulin naman. Last verse, ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puno ng paninira. Napakagandang kawikaan Tagalog po. Wow. Nasa 37 na po agad tayo, minutes. Reviewin po natin yung episode 30 kapanalig. Ano po ang take home ninyo na kailangan mong isiwalat ang madalas mong pagtitiwala. So, sinisiwalat ba natin ang ating pagtitiwala sa Panginoong Jesus? Na pagka naliligaw, gumagala ang ating isipan, tayo mismo ay gumagala at naliligalig. Ano pong dapat natin gawin? Dahil paliko-liko ng ating daan, meanders, paliko-likong daan, parang ahas, paliko-liko kung gumapang ang ahas, at para makarating tayo mula sa point A patungong B, mula sa mundo patungong langit, paanong gagawin natin? Ay kumapit sa Panginoon. Yes, kumapit tayo sa Panginoon. At kailangan nating i-voice out, isiwalat ang madalas nating pagtitiwala sa Panginoong Hesus sa ating isipan, sa ating mga salita, sinasabi sa ating sarili, kung tayo nananalamin, nagdadrive tayo mag-isa, kung tayo ay nagmamaneho, sasabihin natin sa sarili natin na pinagtitiwalaan kita, Lord Jesus. Use me more. Yan po yung napagandang dasal. Use me more, Lord Jesus. Gamitin mo pa ako, Lord Jesus. Pinahihintulutan kita na gamitin mo pa ako. Tulungan mo pa ako, ma-activate ko, magamit ko ang mga power ko na bigay mo tulad ng mga can-do power na mga kaya kong gawin. At palakasin mo ko sa isip, sa salita, at sa gawa. And then, sabi ni Lord Jesus dito sa dulo ng episode 30, trust in me with all your heart and I will make your landas na diretso. Proceed na po tayo mga kapanalig sa episode
31. Ito po ay lagi akong nandito para sa iyo. Yes, lagi akong nandito para sa iyo, anak. Nasa Isaiah 54:10 ang una nating babasahin. Isaiah, dito po ay inango ni Sarah Young, Enjoying Peace in His Presence, Jesus Calling, libro ni Sarah Young, ay mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin araw-araw sa libro nito ni Sarah Young. Nasa Isaiah chapter 54 verse 10. It says, "For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, and says the Lord who has mercy on you." Who has mercy on you. Oh, napakaganda po. And then, nasa Psalms chapter 9 or Genesis po. Genesis chapter 28 verse 15. It says, "Behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you." Napakagandang Bible verse. Genesis. Pangako yan ni Father God kay Jacob na apo ni Abraham, anak ni Isaac. Ito po ang last verse, Mateo 28 verse 20. "Teaching them to observe all things that I have commanded you, and I am with you even to the end of the age." Matthew chapter 28 verse 20. Sabi ng mga Canadian, ang pronunciation nila sa 20 ay 20. Ito na po. Diretso na kagad na basahin natin ang mensahe ni Lord Jesus Christ, and then pagkasahin natin hanggang 47, mayroon pang 5 minutes para hindi ito maglumapas ng 50 kasi madaling i-send pagka under 50 minutes sa email itong audio clip, and then papunta kay anak ko Patrick para i-edit niya at i-download sa YouTube. Salamat sa Panginoon. Walk with me along paths of trust. Yan po yung and then I am always available to you. Once you have trusted me as your Savior, I never distance myself from you. Oh, napakagandang mensahe. Sometimes you may feel distant from me. Recognize that as feeling, as pakiramdam mo. Do not confuse it with reality. The Bible is full of my promises to be with you always. As I assured Jacob when he was journeying away from home into unknown places, I am with you and will watch over you wherever you go. After my resurrection, I made this promise to my followers. Surely I am with you always, to the very end of the age. Let this assurance of my continual presence fill you with joy and peace. No matter what you may lose in this life, you can never lose your relationship with me. Woohoo! Napakagandang mensahe ni Lord Jesus Christ sa iyo at sa atin. Napakaganda. Pag nilay-nilay na natin at pag isummarize natin sa tulong ng banal na Espiritu para sa glory ng Panginoong Hesus. I am always available to you. Lagi akong nandito, anak. Hindi ako maglalaho. Kaya nga siya dapat na ang number one natin kasi hindi maglalaho si Lord Jesus Christ. Pag ni-number one natin ang ating asawa o ang ating magulang, ang ating anak, mawawala yan. Pati ikaw, mawawala din eh. Pero ang Panginoon hindi mawawala. So the best na maging number one
ay si Lord, para kung number 2 man ang ating asawa, kung tayo ang asawa, tayo ay peaceful dahil walang number 1 ang iyong asawa kundi si Lord Jesus Christ. Ikaw ay number 2, wala nang number 3. Ang paniniguro na turo ni Pastor Ed Lapis. Shout out kay Pastor Ed Lapis. Maraming salamat po, Pastor. Inspirasyon po namin kayo. Ang gaganda ng mga turo ninyo. Sana po ay humaba pa po ang buhay ninyo at dumami pa ang makikinig sa inyo at magta-transform at nakakabili po ang inyong mga turo at wala pong siktahan sa inyong simbahang day by day ministry. Salamat po muli, Pastor Ed Lapis. Pagka pinagkatiwalaan mo ko ng todo, anak, na bilang iyong tagapagligtas, hindi ako didistansya sa iyo, hindi ako hihiwalay sa iyo. Pero minsan nararamdaman mo na ikaw ay dumidistansya sa akin. At kilalanin mo lang yung pakiramdam na yan, na hindi ka malito, na hindi yan ang realidad. Ang Bible ay punong-puno ng aking mga ipinangako to be with you always, na para maging sa iyo, pumanig sa iyo, mabindisyonan ko ang iyong mga negosyo, ang iyong mga deals, at ibibigay ko sa iyo ang tagumpayan, sabi ni Lord Jesus Christ. Sa kagaya ng paniniguro ko kay Jacob na noong siya ay bumabiyahe sa hindi kilalang lugar, I am with you and watch over you wherever you go. Pagkatapos ako'y muling mabuhay, sabi ni Lord Jesus, ito ay ang pangako na ito ay sinabi ko sa aking mga tagasunod, aking mga follower, na surely I am with you always to the very end of the age. Ito ang dapat manuot sa iyong isipan, sabi ni Lord Jesus Christ, itong tuloy-tuloy kong presensya na magpupuno ng kagalakan at kapayapaan sa iyo. No matter what you may lose in this life, anuman ang mawawala sa iyo sa buhay mo, hindi mawawala ang pakikipagrelasyon ko sa iyo. Papuro sa Panginoon. Salamat po. Napakagandang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Ang tatandaan po natin ay God is forever in control. At measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. Maraming salamat po at sa pag-like, pag-subscribe, pakikinig at pagbabahagi. Patuloy po nating itanim ang salita ng Diyos. Tutubo po yan. Lalago po tayo ng todo-todo. Pag hindi po tayo lumalago, ay namamatay po tayo. If we aren't growing, we are dying. God bless. Papuri sa Panginoon. Bye now.